Good morning. Tinitingnan ko yung weather forecast today dahil nakalagay is magsusnow. So from now, supposedly umuulan, magsusnow from 3 p.m. Lalakas ng konti from 5 to 7. And then tutuloy siya hanggang midnight. And then titigil siya. And then magsusnow ulit tomorrow, Tuesday, from 7 a.m. hanggang 12 p.m. And then ulan ng konti. So, masaya si Shari dahil mahilig si Shari sa snow. And hindi madalas mag-snow sa Tokyo. So, yung mga taga-Tokyo pag nagsasnow, lalo na yung mga bata, masaya sila. Lalabas muna ako ngayon. Pupunta akong convenience store para bumili ng kailangan ko. And tingnan natin yung labas. Medyo malamig, so nagmask ako para extra covering lang ng mukha. Punta ako sa Riverside, dito ako maglalakad. Ito lang yung chance kong makakita ng konting nature. Dahil mamaya nga ay magsusnow. Tsaka masarap din kasi nakaka-refresh pag dito naglalakad sa Riverside eh. Ayan. Yung tao. Ito yung sinasabi ko dun sa mga unang vlog namin. Yan yung mga baseball field. Overcast yung weather talaga today. May nagsa-cycling pa rin. And yung nakikita niyong building doon, ibang prefecture na yan. Hindi na yan Tokyo. That is Chiba. Chiba Prefecture. So magsi 16 years na ako dito sa Japan. And hindi pa rin ako sanay sa lamig. I think nasa dugo na nating Pinoy yung yung talagang sanay tayo sa mainit na panahon in tropical climate. Mas lamigin ako kaysa kay Shari, but recently sabi ni Shari lamigin na rin siya eh. So hindi ko lang kung nangyari. Siguro nagbabago din yung katawan mo pagka yung na tumatagal. Pero dito sa Japan, grabe pag summer, ayaw mong lumabas dahil napakainit. Sobrang humid. I think at taas ng humidity, mga 70% or more kung di nagkakamali. Napakainit, grabe. Parang hindi ka makahinga pag summer dito. So ngayon, mga 12:15 and walang katao-tao dahil lahat nasa trabaho. Yung mga estudyante naman nasa school. Ako naman pag Monday, day off ko, so na-enjoy ko yung katahimikan. Yan, oh wow, nagsimula na mag-snow. Pagpasok ko ng convenience store, hindi pa nagsisnow, ulan pa lang. Ngayon may kasama ng snow yung ulan. So yung mga ganyan, hindi yan mag-build up unless tumigil yung ulan and dry na lang siya.
So bumili ako ng yogurt and mga chichirya para mamaya hindi na kami lalabas kung gusto naming mag-snack. Ayan, kung nakikita niyo yung mga plastic tents na yan, taniman yan ng mga crops, mga gulay, mostly gulay I think, and minsan siguro fruits. Ayan, nakikita niyo may mga tray sa loob. Pag nag-harvest sila, yan yung gamit nila. And then ito may tanim pa, hindi ko lang sure kung ano to. So yan. So dito sa Japan, no, napaka-advanced nung technology nila pagdating sa weather forecasting. So pag sinabi nilang uulan ng ganitong oras, uulan talaga. And though rarely naman nagmi-miss din sila, but most of the time very accurate. Even yung oras ng, let's say, 1 o'clock uulan, talagang uulan siya ng 1 o'clock. Ugalian na ng mga tao na mag-check ng weather forecast the day before para handa. Dahil nga very reliable yung weather forecasting, mas madali rin magplano ng mga lakad. Gusto ko lang ipakita to, no? Pinadala to ng Japanese government sa amin. Dumating siya kahapon for free. So, may dumating na application form last year na finilapan ko, sinend ko. And then, ito nga yung dumating kahapon lang. Nakalagay dito nung na-research ko is Kanshin Bureka. So, Kanshin means seismic, Bureka means breaker. So, seismic breaker. So, consent on it. So, isaksak lang daw siya sa outlet. So, ito yung itsura niya, no? Mukha lang siyang parang adapter na isasaksak mo siya. And then may mga extra siyang pwedeng saksakan. So sa pagkakaintindi ko, dito mo isasaksak yung mga house appliance or equipment na most likely pwede mag-cause ng fire during a big earthquake. So pag nangyari yung malakas na earthquake na yon, papatay niya yung current ng electricity agad. Madidetect niya yon. So, kaya nga pag narinig mo parang may umaalog sa loob, no? So, siguro pagka nag-start mag-shake yung bahay, madidetect niya na umaalog, mamamatay yung current ng kuryente. So, hindi ko pa siya fully talaga naintindihan. Kailangan pang basahin tong manual. And, yun. Very impressive kasi talagang concern ng Japan sa mga residente nila. And, dumating na si Shari. Ang lamig. Sobrang lamig. Basa. Nag-snow na. Nag-start na mag-snow. Yes, masaya ka? Hindi, kasi basa ako. Okay. So, yan. Sleepin natin mamaya. So, napag-usapan namin nung isang araw ni Shari with a friend, with a Japanese friend, na sa Pinas may iba't ibang klaseng mga saging. Di ba? So, may malaki, may maliit. Merong yung pang banana Q, yung mataba, saba, anong tawag doon? Saba? Saba. May margarita. Margarita ba? Senyorita. Yung maliit. And then may saging na Lakatan. Yun yung mga may saging na maganda sa tiyan. At meron ding saging na nakaka-constipate. Hindi namin maalala kung aling saging yung mga yon. So kung alam nyo, paki-comment po. Ayan, nagsimula na po mag-snow. Basa pa yung kalsada, so hindi pa talaga siya nag-build up. Ayan. Lumakas na yung snow and medyo makapal na siya dun sa roof. And nagsisimula na rin mag-build up dun sa kalsada. Ayan. Naghahanda na si Shari for our dinner. And ang aming kakainin, kimchi nabe. Yes. Paano ba yung nabe? Nabe? Maghahanda ka lang ng meat at vegetables. Ito
Tapos papakuluan mo lang siya dun sa nabibili na ganyan. Iba-ibang flavor. Masarap yung kimchi. So, bakit mo sinisiksik yung pork dyan sa... Nakita ko lang to sa kanino ko ba to natutunan? Iba-iba namang style. Pwede namang ilagay mo lang yung pork. Hindi ganito. Ilalagay mo lang sa pot. Pero, siguro para equal yung amount ng makukuha na meat. So, merong mushrooms, dalawang klase ng mushroom. Ito yung enoki. Ano to? Anong tawag dyan? Nakalimutan ko. Enoki nakalagay. Enoki. Yeah, ito enoki. Ito. Ito is... Saan yung pangalan? Okay. Alam ko yung tawag dyan pero nakalimutan. And then... carrots. And then noodles. Bakit nga ba may noodles? Wala lang. Masarap siyang may Sarap noodles. may noodles. Kasi maraming sabaw. Mhm. So, pag wala ng meat, wala ng mga, sahog, nilalagyan ng noodles. Ay, tofu pa pala. Nilagyan ko ng tofu. Yan. So, hintayin natin siya maluto. And then, papakita natin. Yan. Nice. Awesome sandwich. Pinapakuluan na. Yan, kumukulo na. Luto na siya. Kasi manipis lang naman yun. So, Yep. may kimchi na yan. Yeah. Okay. Okay. At nandito ang aking tatay. Hello. Hello. Okay. Kakain na kami. Noodles. Binudos ba yan? Nilagyan ko po. Sarap. Yeah. So, ito na yung kinalabasan ng niluto ni Shari. Nabe. Taste test. Alright, yan. Taste test na ng tatay ko. Malabo po ang mata. Sarap. Oh, di pa po nalulunok. Masarap na. Hindi yung sabong tinik mo. Okay. Nice. Okay, ako naman. Lapit na pong maubos. Sobrang lakas na po ng snow dito. Ayan. Ayan, ito yung inakyat ko kanina papunta dun sa Riverside. Kung makikita nyo sa umpisa ng video, wala pa yan, di ba? So ngayon wala na, puti na siya, covered na siya ng snow. So, tingnan natin kung anong kondisyon sa Riverside. Sabi ko kanina hindi na ako lalabas kasi magsa-snow. And naisipan ko lang para makita nyo. Wala na, puti na lahat. And dito sa hagdanan mag-iingat dahil madulas. Okay, so yan. Wala na. Winter Wonderland na ulit. Yung suot kong sapatos, slip-on lang siya. Wala siya masyadong grip. So, ayan, muntik na akong madulas. Kakasabi lang. So, kaya nag-iingat ako, dahan-dahan lang. Ang delikado pa doon minsan. Akala mo
walang ice yung kalsada, hindi siya masyado makita. Pagtapak mo, madudulas ka na lang. Yan. O dito medyo maliwanag, so kita-kita. So sabi ko nga, dito sa Tokyo hindi masyado nagsa-snow. So madalang yung ganitong snow. Though before naka-experience na rin kami ng mga makakapal na snow sa Tokyo, pero hindi siya laging nangyayari. Good morning. Nandito ako ngayon sa Riverside. And ito na yung resulta ng tuloy-tuloy na snow. Ayan. So covered ng snow lahat. Medyo mahangin, so I'm not sure kung maririnig niyo ako. Puno ng snow yung mga bubong ng mga bahay. May nagtiyaga na gumawa ng snowman. Malaki din ha. Susukatin mga 2 centimeters yung kapal ng snow sa ground. So hindi naman ganun kakapal. Tamang-tama lang. So mamaya papasok ako. And in-advisean ako ng manager ko na umalis ng maaga kasi nga baka may mga train delays. And yun nga, delikado yung pag naglalakad sa kalsada dahil madulas. So aagahan natin yung alis para hindi tayo nagmamadali. Yung problema lang sa snow kapag yung ganito nagiging putik siya. So nagpuputik yung daan. Matigas na, tumitigas na siya. So hopefully umulan, ma-wash away yung snow para hindi siya maging ice habang malambot pa. So kahit yung mga sasakyan, yan, kailangan linisin, tatanggalin yung mga snow sa bubong. So, balik na ako ng bahay, lumabas na ako para may pakita ko sa inyo sa vlog kung ano bang itsura kapag yung the day after ng tuloy-tuloy na pag-ulan ng snow. So ganyan. Yan, pakita ko lang yung playground dito malapit sa amin, no. Yan. Ganyan. So I'm sure yung mga bata pag dinala mo dito, mag-enjoy sila maglaro sa snow. May gumawa na rin ng maliit na snowman doon sa gitna.
So para sa akin, no, masaya pag nagsusnow. Pero pag yung kailangan mong pumunta sa work, medyo hassle siya. Kakarating ko lang ng bahay. Magpe-prepare muna ako for work. And then magla-lunch na rin bago umalis.